Kapag ganadong utak ko, ang katawan ko nasa kondisyon, doon nagpa-practice ako. Hindi naman kailangan araw-arawin ng pag-ensayo o pagpa-practice eh. Okay, so may mga nagme-message sa akin at itinatanong nila, paano daw ba ako natuto gumamit ng nunchaku? At kailan ba ako nag-umpisa? Kailan pa ako nag-umpisang mag-aral ng nunchaku? So nag-aral ako ng nunchaku, nagseryoso ako mag-aral ng nunchaku ay taong 2023. Nakahawak na rin naman ako ng nunchaku nung 17 years old ako, pero hindi ko pa pinag-aralan. Nag-strike lang ako kasi may tsako naman yung tatay ko nung araw sa probinsya nung tinuturuan ako ng tatay ko ng self-defense. So ngayon, 2023 ay sineryoso ko siya. Hindi ibig sabihin nun ay araw-araw ko siyang ginagawa. Hindi naman. Ibig sabihin lang kapag medyo maluwag lang yung oras nyo, pwede nyo pag-aralan. Pwede kayong mag-training, pwede kayong mag-practice. Kapag ganado ang utak nyo at ang katawan ninyo, doon nyo samantalahin na pag-aralan ang nunchaku. Sana makatulong itong video na ginawa ko para mahikayat ko kayo na kaya rin pala nating matutunan ang mga bagay na gusto nating matutunan. Okay? Sa pamamagitan siyempre ng ating mga pag-e-ensayo or pagpa-practice. So ayun, panoorin nyo hanggang dulo. Sana mag-enjoy kayo sa video na to na ginawa ko. Okay, so kung napapansin nyo, ang oras dyan alas 9. 19, no? So, yan ang oras na nag-start ako at inaabot ako dyan ng alas 11. Ganyan ako mag-practice. Siyempre, hindi lang nunchaku ang pinapractice ko rito. Kasi gusto ko rin matutunan ang iba't ibang klase ng weapon. So, kaya hindi lang nunchaku ang pinapractice ko. So, kapag ganadong utak ko, ang katawan ko nasa kondisyon, doon nagpa-practice ako. Hindi naman kailangan araw-arawin ng pag-ensayo o pagpa-practice Kasi hindi naman tayo katulad ng mga sumasali sa tournament or mga nagko-compete, di ba? Hindi naman tayo competitors ginagamit lang natin ang mga nunchaku as freestyle or libangan. Mga ganun, libangan lang para stress reliever sabi ng iba. Ang gusto ko lang ipapansin sa inyo dyan, kahit nagkakamali, ang gusto ko lang mapansin nyo dyan ay dapat meron tayong pagpupursige. Kumbaga kahit paulit-ulit hanggat hindi mo na-perfect yan, ulitin natin yan para matutunan natin. Nang sa ganun ay mas sumabay yung katawan natin sa kumpas na gusto ng isip natin, no? Yun lang ang pinakasusi doon. Practice lang kayo ng practice para matutunan nyo ang mga bagay na gusto nyong makuha or matutunan, lalo na sa nunchaku. Huwag nyong pagsawaan kahit malaglag siyang paulit-ulit. Huwag nyong pagsasawaan ang pagpapractice. Kinabukasan yan mabalik na yung lakas nyo, numbalik na tapos medyo mga ilang linggo lang naman madaling masana yung katawan kasi natin mga ilang linggo lang ay magbabago na yung kilos natin dyan. Makikita na natin na merong agad improvement. Kaya huwag kayong magsawa. Siyempre, follow nyo ako para sabay-sabay tayong matuto kung paano gumamit ng nunchaku. Diba? Para mas dumami pa tayo ng mga nunchaku lover dyan. So kaya kung napapansin nyo, 3-section staff naman yung hawak ko dyan. At siyempre, hindi pa ako bihasa dyan. Hindi ko pa gamay gamitin. Bago lang din talaga ako nagpa-practice ng paggamit ng 3-section staff na yan. So, kung nag-create lang ako ng mga form or mga freestyle sa 3-section staff and sa nunchaku. So, sariling na lang, pag-create na lang ng mga freestyle. Madaling sabi ay kaya nyo rin gumawa ng sarili nyong moves sa nunchaku, 3-section staff, at sa mga bow staff, mga ganun. So, yun nga rin ang ginagawa ko ngayon. Nag-create ako ng mga freestyle or sarili kong style dito sa mga weapon na to na ginagamit ko. Kasama syempre dyan yung lagi tayong mag-practice. Hindi talaga mawawala yan. Ayan. At syempre sa harness, hindi rin natin babaliwalayin yan. Kailangan marunong din tayo sa paggamit ng harness. Sana makita nyo sa video na to ang pinaka-purpose ko kung bakit ginawa ko to. Ay dahil sa gusto kong malaman nyo or maintindihan nyo na pwede rin pala nating matutunan ang iba't ibang klase ng weapon. Dahil ang susi talaga doon ay ang ensayo. At kasama sa ensayo yung pinaka-pundasyon or pinaka-basic na pag-aaralan natin. At para matutunan nyo yan, ay ituturo ko rin syempre sa inyo sa mga susunod na video na upload ko. Ituturo ko rin sa inyo
ang basic na inaral ko para matuto ng nunchaku or iba't ibang weapon katulad niyan ng 3-section stuff na yan, ituturo ko sa inyo yan. At syempre i-follow nyo lang ako para ma-update kayo kapag nakapag-upload na tayo ng tutorial para sabay-sabay tayong matuto, diba? Sabay-sabay nating matutunan ang mga weapon na pwede natin gamitin pang self-defense, or kung tayo ay mga freestyler ay makakasabay tayo sa mga marurunong mag-freestyle dyan, diba? So sana mahikayat ko kayo na mag-training palagi, mag-ensayo, practice makes perfect, sabi nila. Mag-practice lang palagi para matuto tayo, kasi kulang lang kung lagi lang tayong nanonood, lagi lang nating sinasabi na ay kailan kaya ako matututo niyan, pero hindi naman tayo gumagawa. Di ba? Ibig ko lang sabihin doon, kapag nakapanood kayo, may napapanood kayong tutorial, may mga napapanood kayong nagtuturo ng mga basic ng nunchaku, 3-section stuff, eh sabayan nyo na para matutunan. Pero para hindi na kayo lalayo, i-follow nyo lang ako para sabay-sabay tayo matuto rito. Okay, so nakaupo na ako rito dahil pagod na ako, pero syempre habang nakaupo, syempre kailangan pa natin mag-ensayo, di ba? Kailangan pa natin mag-practice pa ng konti. Talagang hindi ako makontento. Ituturo ko sa inyo pinaka-basic at pinaka-madaling paraan para gumamit or gamitin paano matuto ng nunchaku. At syempre meron tayong hihirit dyan. Gusto nyo magpagawa ng nunchaku? I-message nyo lang ako para makapag-order kayo sa akin. Yun. Ito mga ginagawa ko nunchaku, guys. Yan. Maliban dito maliban dito. Ito mga ginagawa ko nunchaku. Ayan. Thank you for watching, guys. Follow for more.